Yun po yung nakita namin, pero nanalo na po ng kahit anong premyo kanina. Pipili po kami ng iba ha, para lahat po ay, or mas marami po ang nabibigyan natin ng mga papremyo ngayong araw. Okay po ba yun? Ready na po kayo sa Q&A? Yan, parang ano lang yan, Miss Universe. May pa Yan, Q&A. bababa po kami. And DJ, pakiready po ng music bago sila sumagot. Yes, ang ating budots. Yan, parang pag tama ang sagot, claim ang premyo. Ayan, cut off na po tayo sa mga ano natin, oldies but goodies. Dahil ipapapremyo na po natin yan sa question and answer. Ayan, bababa na po kami para po sa ating question and answer. Muli po si Ma'am Ginang Esperanza Saludo. Maakyat ka daw po sa stage at asunduin ka ng iyong anak. Hindi ka daw po niya makita. Where are you? Ayan, saan tayo mag-uuna, Sir Eric? Sa likod muna tayo. Sa likod tayo. Sa likod tayo, sa likod. At tingnan natin kung attentive yung mga nasa likod. Saan bang daan dito? Nakakalito pala. Ano? Ay, ito. Yan. Ayan, another announcement po si Ma'am Esperanza de Belen. Parehas pa kayo ng pangalan. Saan daw po nakaupo si Ma'am Esperanza de Belen? Say present. Nahanap ko po nung iyong balae ni Mrs. Vito. Itaas ang kamay at iwagayway Ginang Yan. Esperanza de Belen. Yung mga Esperanza, nasaan na po kayo? Esperanza. Kanina po si Ma'am Esperanza Saludo. Hindi pa po siya nagapakita. Si Ito- Ma'am Esperanza de Belen, ayun, nakita na. Ano na Salamat itong po. mga esperansang ito? Gulpian laog. Ay, joke lang. Ayan, magtanungan na tayo. Okay na ba, Sir Okay. Eric? Dito tayo, pili tayo ng lugar. Nakakatuwa naman, ang dami nating bisita. Salamat po sa pagpunta. Yung anak ko po ay abinyagan mamaya. Ayan, dito tayo sa bandang likod pa kasi madalang natin tong, excuse me po, madalang natin tong mapuntahan. 11 o'clock po, lahat ng board ay sa boardroom po. Mag-emergency meeting po tayo. 11 o'clock po. Ayan, para po sa ating mga board, meron po tayong meeting. Ay, meron po kayong meeting, hindi po ako kasama doon. Ayan, dito tayo. Ito, okay. Dito tayo sa may microphone. Ganito po, pagkatanong po namin, taas po agad ng kamay. Huwag niyo pong sasabihin at i-announce yung sagot. Pag tinanong po, mabilang po ako, halimbawa, nagtanong po ako, mabilang po ako ng 1, 2, 3, tapos itataas po agad ang kamay. Kung sino pong una kong nakita na tumaas ng kamay, siya po ang pasasagutin natin sa ating katanungan. Okay po? May naghahanapan pa rin. Saglit lang po, saglit lang. Sino po? Si Ma'am Esperanza Saludo. Nasaan na po yung anak ni Ma'am Esperanza Saludo? Andito po si Ma'am, oh. Ano ba ka? Ay, ano na talaga ang mga Esperanza? Magkatabi pa ay. Diyos ko po, Esperanza! Bakit walang upuan si nanay? Ma'am Esperanza Saludo, andito po yung si Ma'am Esperanza Saludo. Nasa na po yung anak niya? Si nanay hindi naakyat ng stage, sabi ni anak mo, maakyat ka daw stage ay. Okay na po yung ating mga Esperanza, ano? Yung Salamat isa, po. si Ma'am Esperanza de Belen daw po ay nandun. Saan po, Sir Jess? Ma'am Esperanza, kaway ka naman dyan. Ayan, meron pa po tayong nahanap. Si Hindi Ma'am na naubos ang nawawala. Si Ma'am Merly Vito. Nasaan ka po, Ma'am Merly Vito? Ma'am Esperanza de Belen, lapit daw po din sa... Yan, nakaway si Ma'am. Ayun, si Ma'am Esperanza de Belen pala ang nahanap ni Ma'am Merly Vito. Ah, okay. Ayun. Nasa si Ma'am Merly?
Ma'am, Ayun. nandun po si Ma'am Esperanza. Okay na. Okay na. Okay na to. Game. Okay na to. Game, magtanungan na tayo. Meron ba- Tataas po agad ang kamay, ha? May mic ba tayo ditong malapit? Ayun. Ayan, para po sa ating unang katanungan, ang kategory po nito ay blackout. Sino ang mga nakapanood kanina ng blackout? Kung Hindi, bakit ito may ang blackout? tanong. Tuwing kailan nag-brown out? Ayan, tuwing kailan daw Tuwing nag-brown kailan? out? Isigaw nyo. Tuwing Sabado daw. Very good si Tatay. Ang sagot ni Tatay, tuwing Sabado. Tama ba yun, po sir? yun, tama po yun. Kasi nag-schedule po tayo pag walang pasok. Ayan. Ang witty ni Tatay doon. Araw-araw daw sila. 3 oras daw. Tuwing kailan nag-brown out? Kapag nakapag-reading na po. Sabi ko na. Parang maraming nasang ayon ah. Kapag nakapagbayad na po kayo. Sabi ko na ay. Lilinawin ko lang po ng konti ha. Hindi po inapa-brown out kapag kayo ay nagbayad na at kapag nakapag-reading na. Naga-brown out po kung hindi po siya in-schedule, unscheduled po siya dahil itatanong ko po sa inyo mamaya kasi pinalabas po natin yan. Okay? So yung una po nating seryosong katanungan na po. Okay, game na, Ayan. game na. Pag ganun ang sagot, walang mananalo. Parang ano yan eh, pag makain, brown out, pag masiping, may kuryente. Ganun ba yon? Pag ganun ang sagot, ay walang mananalo. Ililinawin naman po natin yan mamaya kasi kasama po yun sa ating tanong. Yan. Okay. Game na. Game na po ba lahat? Parang ayaw ninyong manalo ah. Baka hindi sila excited dahil hindi nila alam kung magkano. Magkano bang papanalunan nila? Ang mapapanalunan po ninyo ay 5 million pesos. Pesoses. Wow! Naka-checky po yun. Instant millionaire. Kaya lamang ay makukuha niyo yun pag kayo ay sumayaw. Ano? Pwede daw. Para po sa ating unang katanungan. Ano ang dalawang klasifikasyon ng pagkawala o pagkaantala ng daloy ng kuryente? 1! Ayun po, nakita ko agad si tatay Ayun. naka-orange na cap. Tayo po. Yun. Yan, Parang yan. malayo ang tingin ni tatay. Tatay, nandito po kami. Tatay! Tatay! Yan! Ano daw po ang... Unang sagot, dalawa bang hiningi mo, Toy? Andito Una. po ako, tatay! Tatay, andito ako. Oh, una. Hello! Yan! Una, lalong-lalo na may imminent na danger ng bagyo, minsan may brownout na. Yun. Lalo pa kung may bagyo. Ano po ang pangalawa niyong sagot? Pangalawa, yung hindi po natin inaakala na nagkaroon ng emergency accident yung ating linya. Ayan. Galit po ba kayo, tatay, sa akin? Ay, hindi naman. Ganun lang Joke yan. lang po. Ma'am Doris, anong iyong masasabi sa sagot ni tatay? Tatay. Paano ko ba i-explain to? Hindi pa po yun yung katanungan namin kanina kasi ang tanong po ay ano ang dalawang klasifikasyon ng brownout? Yun po yung tanong. Ano po? May mechanical ayon sa ating generating area, generator, halimbawa, nawala ko anong diferensya. Tapos nga yung mga aksidente na biglaan, di natin maalaman. Yun lang naman eh, walang iba. Kung walang diferensya, wala tayong brownout. Ayan. Tama yun. Tama Yes. naman yun. Yun nga lang, hindi pa yun yung tinatanong natin. Pero siguro pwede na nating bigyan ng premyo si tatay, no? Kasi nag-fall siya. Yun yung isa sa sagot sa mga tanong namin na hindi pa namin tinatanong. Yes po, tama po yun. Kaunti pong announcement. Ako po ay humingi ng paumanhin sa ibang nakapila doon na wala pang pagkain. Nagpatakbo na po ako sa bayan ng soft drinks at mga biskwit. Yung pong ibang souvenir item ay hinahanapan ko pa po ng paraan. Sana makakuha pa ako kahit 500 lang. 11,000 na po ang pre-registration natin. So,
maraming salamat po sa inyong suporta. Bagamat, ayan po, may napalabas pa ako na 500 na payong. So yung mga nakapila po, mabibigyan po kayo ng payong. Maraming salamat po sa inyong attendance, pero hindi rin po namin ina-expect na kayo po ay ganun ka-willing na umattend sa mga assembly na ginagawa ng Marelco. Bagamat po ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pagdating, ay nagpapakuha pa po ako ng mga pagkain. Ano po, kung wala pong mabili ay kahit po biskwit. Siguro tiga 3 biskwit ay pwede na at saka soft drinks. Hindi po, meron po, may parating po. Nandun po, may parating po. Mayroon na pong additional na 500 payong. So, makakakuha po yung mga nakapila doon. Siguro naman po wala nang 500 yung nakapila. May ano po, kung gaano po ba karami ang dapat naming i-prepare? Ano po, pero ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pagdating. Pero please, bear with us na medyo nagkakaroon po ng kaunting shortfall. Pero sa pagkain po, nagpakuha na ako ng another 2,000. So, yun po. Maraming salamat po at paumanhin po paumanhin po sa ngalan po ng Marelco. Maraming salamat po. Ayan, so hihingi po kami ng kaunting pasensya at paghihintay at pag-unawa. Ginagawa na po ng paraan yung mga nasa pila pa po sa registration. So hintay-hintay lang po tayo. So ayun, balik tayo sa ating question and answer. So ano nga daw po ba yung dalawang klasifikasyon ng brownout? Yan! Sino ang unang... Yan, sino? Ayan. Ay, parang may nakalimutan tayo kanina bago sumagot. Wala na yung sayaw. Ay, Scheduled and unscheduled brownout. ayan. Lovely April Nardo po. Lovely April. Nardo. Ayan. Sige ma'am, pupunta ka po doon sa harap ha. Sasabihin mo po ang pangalan ninyo. 500 pesos po para kay Ma'am April Lovely Largo. Yan, bago Pasuyo po- po sa ating raffle committee. Bago nyo po maklaim, ay kailangan po sumayaw muna. Salamat. Para naman sa ating sunod na katanungan, saan naman tayo pwedeng pumili ng maaaring sumagot? Doon kaya tayo sa kaliwang part. O tara, doon Sa tayo kaliwang sa kabilang ibayong. At tingnan natin yung mga nasa unahan kung sila ay nakinig. Si Ma'am April Lovely po, maparini po ha. Ma'am, dito ka po. Masayaw ka sa stage. Ayan, parang ayaw na ninyo sumagot. Ayaw na. Ma'am, hindi mo makukuha yung 500 mo. Oh, pwede namang group dance pag nabuo na natin yung lahat ng mga nanalo. Ano? Sige, pwede. Okay. Dito muna tayo sa mga nagagandahan at nagagwapuhan. Mga taga saan po ang mga nandito? Santa Cruz? Saan pa? Torrijos? Buena Vista? Malalayo pala yung mga taga rini. Ayan, ready na po ba kayong sumagot? Ready na po ba kayo sumayaw? Aba, ready daw, ma'am. Ready na din kami sa inyo. Okay, para sa ating sunod na katanungan, tungkol pa rin po ito sa brownout. Magbigay, mataas po agad ang kamay magbigay ng 3 dahilan ng hindi inaasahang pagkawala ng kuryente. Yes po, Yun, si po ma'am. agad. Ma'am, tayo po kayo. Ma'am, lapit daw po kayo. Si ma'am po. Ayan. Pakisabi po ng inyong pangalan at kung anong tugtog po ang inyong asayawin. Michelle Frias po. Hindi inaasahan po. Yung pagsabit ng ibon sa linya ng kuryente, pagsalpok ng jig sa sapot, ay yung sapon po. Tapos nakakuanan po ng halba niyog, nalaglagan. Matanggapin niyo ba kayakas? Yung mga kayakas. Hindi ko po matanggap yung ibon, gaano kalaking ibon na yun. At ba't yun ay masabit sa linya? De, joke lang.
Ayan, acceptable naman yung sagot ni ma'am. Congratulations Yes. po. Ano Tama. po ang tugtog mo, ma'am? Ay, Sayaw na! Ito na! Sayaw na! masayaw daw In si ma'am. 1, 2, 1, 2, 3, go! Yes! Talaga naman very lively. Yan. Congratulations po, Ma'am Michelle. Nanalo ka ng 500 pesos. Pakiklaim na lang po sa stage. Ayan. Next, doon tayo, dito tayo. Hindi tayo Doon nakakapunta tayo dyan. sa ano, malapit sa ano. Pagurin natin yung taga-MNN, pasunurin natin ang pasunurin sa atin. Nakita niyo po si ma'am kanina sumayaw? Ha? Masayaw po kayo? Ayan. 8-8 daw. Sir, 8-8 daw po yung next. Okay, para sa ating susunod na katanungan, ang kategory po natin ay taripa ng kuryente. Ayan, para naman sa taripa ng kuryente, narito ang inyong katanungan. Saan napupunta ang mga binabayad natin na generation and transmission charges? Sino? Si Sir, naka-block Si Sir. na. Ay, Sir, naka-red, maaari ka po ba ang pumunta Sir, dito? pwede po kayong lumabas? Medyo madilim Yan. pala dito. Gabi na po ba? Magandang gabi po. madilim, madilim. Ayan, dito ka sir sa Mahawan para kitang-kita ang iyong mga Ayan, dance meron moves. palang malawak na sayawan dito. Ayan. Luciano Mogul po ng Bintakay, Mupug. Yan. Sa Napocor po napupunta yung binabayad generation charge. Ayun, tumpak ang sagot ni sir. Ang sagot ni sir ay sa Napocor. Yan, So, sa Napocor, napupunta ang generation and transmission charges na ating binabayaran. Kaya naman, Sir Luciano Mogol, sayawan na in 3, 2, 1! By the rivers of Babylon, Yeah! there we sat down. Yeah, we will Yan ang mga taga-Marinduque. remember Zion. Yeah, thank you so much But the po. Thank you so Sir, much. makiklaim po sa stage ng inyong 500 pesos. Ayan, maraming salamat. Saan pa? Doon tayo, ma'am. Hindi pa tayo nakakapunta doon. Ay, sir, pwede po ninyo i-claim yung price sa unahan. Yan ang nasabi ko sa mga MCOs natin, game na game. Yes, yan ang gusto namin. Talaga namang sayaw kung sayaw. Ayan, para naman doon sa mga MCOs dyan. Kaway! Nasaan po ba ang mga MCOs mula sa bayan ng Gasan? Gason! Gasan! Wala! Parang ayaw na ninyo sumayaw. Paging po, Sir Rodel and company. Dito naman tayo, Ma'am Doris, dito. Pasuyo po ng mga prices po ng ating... Po. Hindi po pwedeng hindi masayaw. Magkapatalo ba ka naman kayo doon sa mga nauna? Ano? Kitang-kita sa camera, nakalive po tayo sa Facebook. Huwag po kayong mahihiyang i-expose ang inyong mga talents. Ano po? Ayan. Dito naman po tayo sa part dito. Ang unang mataas ng kamay ang siya naming apasayawin. Ano? Ayan, ma'am. Yung mga nanalo po, wait lang po, tatawagin po namin kayo ulit ha. Yung mga nanalo na po kanina, sina Ma'am April Lovely, si Sir Luciano, tsaka si Ma'am Michelle. Tatawagin po ulit namin kayo mamaya. Upo po muna kayo. Ayan, dito tayo. Dito, yan. Ang next natin na category ay distribution. Yan. Yan, para po sa category na distribution. Ready na po ba ang sumagot ang lahat? Parang kayo lamang po yung may pinakamalungkot na batch. Ang sasaya nila dun. Kaya nga, Masaya po ba kayo? Ayan! ay, naambo na. Naambo na. Siplahin. Yan po ay blessing. Blessing po yan, blessing. Pag hindi po kayo masaya, malipat kami sa masaya. Masaya po ba kayo? Mahina, masaya po ba kayo?
Ayun, nabuhay na. Okay, game! Yan, para sa ating next question. Ano ang tawag sa tinatawag na main line na kalimitang makikita sa mga kalsada? Taas ang kamay! Ayan Saan? si ma'am. Ayun, si ma'am. Ma'am, lapit daw po din ay sa harap. Dini ma'am, at ako ayokong pumunta dyan. Yan. Yan, dini ma'am. O, dini o. Ayan, ulitin ko po yung tanong ha. Ano ang tawag sa tinatawag na main line na karaniwang makikita sa mga kalsada? Five. Hindi ko po sure, pero primary lines po ba? Primary lines? Hindi po, ma'am. Okay. Pero, thank you po, pwede ka po baga sumayaw? Ay, wag na daw. Yes po, ma'am. Sino? Ikaw po. Ma'am, dito po. Yan, ma'am, dito ka po at pakiready po ang iyong musika. Ay, buntis pala Ay, si buntis! mother. Ayan. Pwede pa yan. Oh, may asim pa si nanay. Erma Similia, ma'am. Erma Similia. Backbone line, ma'am. Ano po ang sagot niyo, ma'am? Pakilapit po yung mic para marinig po ng ating... Backbone line. Backbone line, ma'am. Tama ba? Correct! Yes, may tama ka. Okay. Ma- Music, please! Yes! Porque sabes que te quiero. Oh, thank you so much po, Yan. Ma'am Irma Similia. Talagang may asim pa si nanay. Saan? Ayan. Saan tayo? Saan next? Doon tayo sa may mga kalamansian. Saan yun? Ay, Sa may doon, kalamansian. sa dulo. Pero Sige po. pag masagot po kayo ay dito po sa may microphone, ano? Ay, sige po at pagbigyan ta. Masayaw ka po. Mamaya po at may premium yung masayaw. Dito tayo, dito. Meron pa bang questions dyan, ma'am? Ay, saglit lang po. Si Ma'am April Lovely, si Ma'am Michelle, tsaka si Sir Luciano. Pasuyo po sa stage. Pakiklaim po ng inyong premyo. Ma'am Rosel, sa stage po. After po niyan. Thank you po. Okay, let's go. Ayan. Ayan, may mga nagtataasan ng kamay. Yung gusto namin, Sige, dyan active tayo. na active. Dyan tayo Walang sa pang tanong. liblib. Ready na po ba sumayaw ang lahat? Hindi, isa lang pala. Isa lang muna. Wala Salamat. tayong papapremyo sa lahat. Umayos ka. Ay, Ayan. si Ma'am, oh, sabi niyo, Mama ko. Masayaw. Ayan. Para po sa ating next na katanungan. Hindi, galing na tayo. Doon tayo, banda pa. Hindi, Sige. doon tayo. Sige, umiko tayo doon. Hintayin niyo po kami dyan. Hintayin niyo po kami dyan. Maghanap lang Mapunta po kami dyan. ng lagusan. Saglit Papagodin- lang po ha. Naghanap papagodin lang kami natin ng yung mga MNN. lagusan. Ayan, dito po tayo sa grupo Sitio dito. Calamansi. Isang palakpakan naman dito sa grupo dito. Tingin po kayo sa amin dito sa likod. Dito po muna kayo tumingin. Nandito po kami sa likod ninyo, Sitio Calamansian. Ayan, para sa sunod nating katanungan, nandito po ako sa likod ninyo, ha? Ano or saan naman napupunta ang binabayad nating distribution charges? Taas ang kamay! O, yun si ma'am. Yun, si ma'am na naka-blue. Yung nakasalamin. Yan, si ma'am. Ito, wait lang. Ayun, si ma'am, yung may hawak na orange na ribbon, ay na bag. Ay, dito, Ma'am Doris, dito natin papuntahin. Sige. Ma'am, nasa na? Yung may bag po. Yan, dito ka po. Yan, pakisabi po ng inyong pangalan at kung taga saan. Napapanood sa Nakopor. Ano po, ma'am? Nakupor? Wala po wari nun. Ano yun? Sa... Nakopor baga? Mali po, Mali mali. po, ma'am. Sorry. Mali po. Next, Sino po? sino pong Sino? gusto mag-try? Taas ang kamay. O, ma'am, Ayan, si go. ma'am- si ma'am. Dito ka po. Pakibanggit po muna ng pangalan at kung taga saan. Distribution line ng Co-op po. Saan
Saan po napupunta ang distribution charges? Kanino? Distribution line ng co-op. Ay, mali din, ma'am. Mali pa rin, mali pa rin. Sige pa, try pa po. Sino po? Ayun. Yun. Ano ba? Sino? Sinauna si tatay eh. Eh, si tatay. Ayan, parang game na game sumayaw si tatay ah. Tatay, dito tayo sa Mahawan. Parang magaling kumembot itong si tatay. Yan, ano pong inyong pangalan at taga saan po kayo? Olivar sa Agasan. Ano pong inyong sagot? Sa consumer. Sa consumer? Mali pa Mali! rin. O, si ma'am. Ay, di, yung nakablock kanina si ma'am. Yan, ma'am, dito ka po. Nauna po si ma'am Yan. Si ma'am. Tignan natin kung Ma'am, dini daw po sa bandang gitna. Ang tanong po ay saan napupunta ang binabayad nating distribution charges? Ma'am, dini ka po. Sa pondo daw ng Marelco o sa Marelco. Tama po ang distribution Tama po ang inyong charges. sagot. Ma'am, dito ka po muna, ma'am. Yes, ang distribution charges na binabayad po Ayan. natin ay Dahil sa tama ang Marelco sagot naman ni po. ma'am. Music, please. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Yes, para talagang obis na obis ito tungtugan, ha? Alright, thank you so Alright, much po. thank you so much. Yeah, let's twist again. Ayan. Thank Ah, you diba? and Nakikita ang mga congratulations talent ng mga taga Marinduque. Arlene Musnit. Saan tayo? Sunod. Dito sa likod. Dito, sa part dito, wala pa dito Ayan, na sige, dito. nasagot. At maganda ang pwesto dito, may mahawan na space para sa mga masayaw. Ayan, ang ating sunod na kategory ay distribution ulit. Ayan. Ano ang tawag sa linya na makikita sa mga paloob na lugar o barangay? Ayan. Taas, Sino? ayun si ma'am. Si ma'am. Dito po, ma'am. Ma'am. Lapit po. Lapit daw po. Ay, tatay, may nauna po. Dito po, ma'am. Lapit. Ma'am, dito po, dito. Ayan, pagbigyan po natin si ma'am na sumayaw. Ang tanong po ay, ano ang tawag sa linya na makikita sa mga paloob na lugar o barangay? Lockdown or lateral line? Lateral line. Ang sagot ni ma'am ay lateral line. Correct! Correct! Oh, wait, ma'am, wait, tapos saan ka? Walang Music, friend. please! Ayaw mga toy. Toy, 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 toy. Mga Yun! Sige, ma'am, igiling mo. toy, toy, mga toy. Ayun, ayaw na. Sige, thank you po. Toy, mga toy. Toy, toy, toy. Ayan, dito naman tayo, ma'am. Dito naman tayo sa mga nakapayong. Ayan. Dito naman tayo. Nakakapagod ito. Dumako naman tayo sa kategory ng APEC. Yan. Ng APEC. Isa itong exciting na question ay. At tingnan natin kung talagang attentive ang ating mga MCs. Oo nga, ayan. Sige, dito tayo sa bandang gitna-gitna. Ayan. Para kita ko ang mga mataas. Sige, Sir Eric, itanong mo na yan. Ayan, para sa inyong tanong. Ano ang buong pangalan ng party list na kumakatawan sa mga MCOs ng cooperative? Taas ang kamay po. Yes, ma'am. Ma'am, dito po. Dito po, ma'am. Ano po ang buong pangalan ng party list na kumakatawan sa MCOs? Yung kompleto po, ha? 5! Joke lang. Ginulat mo naman si ma'am. Ay! Nagahiya mo na. Ay, tapos na po kami dyan. Dito po kami. Opo, dito na po kami. Ano po pangalan mo muna, ma'am? Christina Munggete po. Ma'am Christina, ano po ang inyong sagot? Sirit na po. Ano ang buong pangalan ng party list na kumakatawan sa ating mga member consumer owners?
Agma po. Mali po, Mali ma'am. po, Next po. mali. Sige, ma'am. Sige Ayan. po, ma'am. Association of the Philippines Electric... Ano? Teka ma'am, alam mo lang pala ating mata. Association of the Philippines Electric Cooperatives. Ayan. O, ano po ang tawag doon? In short? EPIC. Ayan. Nam- IPIC. Serbisyo Aptic. Ayan. Congratulations. Sino pong aboto mong party list sa darating na eleksyon? Siyempre, EPIC. Ano pong inyong pangalan at mapunta ako sa eleksyon pag hindi mo nanay binoto yun? Tayo sa amin sa Mugbog pa. Joke lang po yun. Congratulations po, Ma'am Ay, Merlina. may nakakalimutan pala tayo. Hindi pa nasa ayaw si nanay. Ayaw pala. Ayan. Music muna dyan, DJ. Ma'am Didi, oh. Didi, ma'am, sa gitna. Huwag mo naman mahiya. Okay lang yan. Porque sabes que te quiero. Tú te aprovechas. Porque Parehas daw sabes que te kaliwang paa ni ma'am. Paano kaya yun? Ako nga ni po, parehas kanan. Ayan, thank you so much po. Pakiklaim po ng premyo sa stage. Ang next category ay APEC pa rin. Ayan, APEC pa rin. Saan pa ba tayo hindi nakakapunta? Doon tayo sa harap naman kasi Okay, sa harap. niligtaan na natin sila kanina. Ang hirap naman lumusot dito. Doon, may daan doon. Kumalab muna tayo ng lagusan. Ayan, next category po natin ay APEC ulit. So yung mga posible po naming itanong, isip-isipin nyo na po. Tungkol po sa APEC? Yes. Tungkol sa APEC? Okay, dito po sa ating madlang MCO sa unahan. Ayan, dito po tayo sa may mic. Dito po tayo magtatanungan. I-ready na po ang inyong mga kodigo kung meron. Yan, dito. Yan, paunahan pong tumaas ang kamay, ha? Ang next question po natin ay... Ano ang number ng APEC sa palota? Ayun, Ang si Ma'am. dami! Si Ma'am ang nauna, Ma'am. O, sige, Ma'am. Pakilapit po. Ikaw Sino may daw? payong na black. Yan. Buti mabilis ang Yun mata. po si Ma'am. Yun po. Yung naka-black po na Yan. payong yan. Yan. Ano pong music mo, Ma'am? Nagana po yung mic. Janet Dote po from Payimog po. Ano pong inyong sagot? Number 43. Ayan, number 43 ba yun, Ma'am? Yes, sama. Number 43 sa balota. Napakagaling ni Ma'am. Dahil dyan, Ma'am Janet. music please. Dini, Ma'am. Dini, Ma'am. Ay, di abigay ang premyo. Ay, sabi kayo ang premyo. Ang fair to Yes, iba. Ma'am. Ma'am, sige na. Konti lang. Konting moves lang. Doon po ang harap. Para Ma'am doon sa atin. Hindi abigay ang premyo. Nahihiya si Ma'am. O, Ma'am, hingang malalim muna. 1, 2, 3. O, music please. May tanong sa may Don't tanong. go! Yeah! Diyan, may hiyain pa yung lagay na yan. Aha, aha. Yay! Thank you so much, Ma'am. Thank you so much. Thank you and congratulations, Miss Janet Dote. Meron pa ba tayo? Ayan, para po sa ating huling katanungan. Ano? Mamaya naman po ulit tayo magatanong. Yan, dito na tayo sa pinakang gitna. Ayan, dito. Para pag sinong unang tumaas ang kamay, dito siya mapunta sa unahan. Ano? Ay, swerte ang mananalo di ang makakasagot dito. Siyempre, Sa sabi nga ni, stage, sabi nga masayaw. ni ay last but definitely not, Not the least. Yan. Yun. Para sa ating huling katanungan, sa kategory na energy saving tips. Yan, paano daw tayo nakakatipid ng kuryente? Ang tanong o ang inyong tanong, magbigay ng 2 tips kung paano makakatipid ng kuryente. Yes, ma'am. Kita ko, ma'am, Ayun. na naka-blue. Dito po sa unahan. Ikaw, ma'am, yung may panyo. Ma'am, ikaw. Ikaw po. Yan, parang yung iba ay... parang mga ganun. Naiyan tumaas. Nagdadalawang isip pa kasi yung iba. Taas
taas agad. Ayan, kasama pa si Baby. Ano pong inyong pangalan? Ginalyn Moldon, ma'am. Ginalyn Mugol. Moldon. Okay. Magbigay po ng 2 tips kung paano po ba tayo makakatipid sa kuryente. Tanggalin mo ang mga plug na hindi naman kailangan gamitin, yung hindi na ginagamit. Tsaka yung mga appliances, yung maglinis ng mga appliances na madumi para dire-diretso ang ng kuryente. Ayan. Okay, mismo, sakto. Congratulations po, Ma'am Moldon. Pakiklaim po. Ma'am, wag ka Ay, munang hindi pala. aalis. Wait lang pala. Nakalimutan Akin na ko. muna si Nining mo. Akin Nakalimutan na talaga. muna si Nining. At nang makita ang iyong... Lawayan mo yan. Baka mag-ahoy. Yan. Okay, DJ. Ma'am, hingang malalim. Music, please. 1, 2, 3. Hingang malalim. Music! Mga toy, 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 mga toy, 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 Talaga namang game. Naiyak. toy, 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 mga toy, toy, toy. Pinaiyak mo na yung bata. Ayan. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo and then maraming salamat po at attentively po kayong nakinig at nanood sa aming mga ipinalabas. At sana po ay lalo kayong naging informative dahil sa aming mga ipinakita sa inyo. At maraming salamat po muli, Ma'am. Yes, thank you so much po for being so game sa aming mga pa-ek-ek dito, sa pagsayaw-sayaw at syempre sa inyong pagsagot. So maya-maya po ay magsa-second set na po ang banda at meron po kaming special performance para po sa inyo. Syempre mamaya nyo yan malalaman. And also announcement po, may nawawala pong ID kay Sir Gerardo Ligazon ng Laylay Buwak. Nandito po sa harap. Sir Gerardo L. Ligazon ng Laylay Buwak. Pakiklaim na lang po dito sa stage. Ayan, so ngayon po ay, medyo umaambon na. Yung iba po na hindi nakasilong, ito po yung time pwede po ninyong ilipat ang bangko sa medyo malilom at hindi kayo mababasa. Ayan, pasilong na lang po dun sa mga iba po na hindi nakukublihan ng ating mga tent. Pwede nyo pong i-move muna yung inyong mga upuan doon sa may silong. Ayan, so mamaya po ay sasalang po ang second set ng ating banda. Pero for now ay manonood po. Sana kahit nakapagpalaro na po tayo ng tungkol sa ating mga video presentation, ay mag-pay attention at manood pa rin po kayo at unawain ang mga video presentations po natin dahil malay po ninyo next year, mga ganyan po ulit ang itanong namin. So baka next year na po yung chance nung iba. So ngayon ay manonood po muna tayo ng mga audiovisual presentation and then i-entertain po ulit tayo ng Marelco Band. Bakit may blackout? Ano naman ang mga kadahilanan ng pagkawala ng kuryente? Ating alamin at liwanagin. Mayroon po tayong 2 klasifikasyon ng pagkawala o pagkaantala sa normal na daloy ng kuryente. Isa ay ang nakatakda o dapat asahan. Nakapaloob dito ang iba't ibang uri ng aktibidades ng mga sangay ng ahensya, paglalagay at pagpapanatili ng mga metro ng kuryente sa bawat gusali o tahanan. Ang halaga na napapaloob sa government revenue ay napupunta sa ating mga expanded value-added tax, universal charge for environmental charge, universal charge for missionary electrification at universal charge for NPC stranded contract cost at NPC stranded debt. Pero, ano nga ba itong universal charge na kasama sa government revenue? Ayon sa Section 7 ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No.
9136, also known as Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, ang isang distribution utility na katulad ng Meralco, ay kinakailangang mangolekta ng universal charge na ibabayad sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation mula sa end users tuwing ika-15 ng kada buwan. Ang PSALM ay isang korporasyong pag-aari at kontrolado ng pamahalaan na may tungkuling pamahalaan ang maayos na pagbebenta, pag-aalis, at privatization ng mga dating ari-arian ng National Power Corporation na mga pasilidad sa paglikha ng kuryente, mga real estate, at iba pang mga maaaring ipagbiling ari-arian, at mga kontrata sa mga independent power producer na may layuning mabayaran ang lahat ng pananagutan ng NPC sa pinakamainam na paraan. May bahagi rin na binabawas sa ating bill na nakalaan para sa mga diskwento na mandato ng gobyerno. Katulad ng Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010, kung saan ang mga nabanggit na individual na kumukonsumo ng 100 kWh pababa ay makakauha ng 5% discount sa kanilang binabayarang kuryente. Gayon din, sang-ayon sa Section 7 ng EPIRA Law, ang mga marginalized end user na maaring matukoy base sa itinalagang kwalifikasyon ng Energy Regulatory Commission ay makakakuha ng lifeline rate o diskwento sa kuryente. Sa EPIRA Law, 10 taon ang bisa nito na siya namang pinalawig hanggang sa ngayon sa pamamagitan ng Republic Act No. 10150 at Republic Act No. 11552. Sana po ay naging malinaw sa inyo ang pinupuntahan ng ating binabayad sa kuryente kada buwan. Maraming salamat po. Mare, may discount daw sa kuryente. Aming member consumer owners, narinig niyo na ba ang balita? May diskwento daw sa kuryente. Ano ba ito? At sino-sino ang pwedeng mag-avail nito? Ano ang Republic Act 11552? Ito ay batas kung saan in-extend ang validity at in-enhance ang implementation ng lifeline rate o diskwento na ibinibigay sa mga marginalized end users na kumukonsumo lamang ng hindi hihigit 20 kWh kada buwan. Sa kasalukuyan, ito ang discount na nakukuha ng ating marginalized end users. 0 to 10 kWh, 25%, 11 to 20 kWh, 5%. Sino-sino ang pwedeng makadiscount? Marginalized end users na hindi kumikita ng sapat ayon sa pamantayan ng Philippine Statistics Authority. Beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pasok sa pamantayan na ilalabas ng ERC. Sino-sino naman ang disqualified? Marginalized end users na nakatira sa private condominiums o subdivision projects. Mga nag-a-avail ng net metering services, mga end users na hindi beneficiary ng PORPIS o hindi qualified sa pamantayan ng ERC, mga nahuling lumalabag sa Republic Act 7832 o Anti-Theft Rates of Electricity and Theft of Electric Transmission Lines Materials Act of 1994. Ano ang mga requirements para maka-avail ng lifeline rate? Para sa mga qualified PORPIS beneficiaries, accomplished application form, latest electricity bill, PORPIS ID, government-issued ID. Para naman sa mga qualified marginalized end users, certification mula sa local SWDO na ini-issue na 6 na buwan bago ang application, accomplished application form, latest electricity bill, valid government-issued ID. Gaano katagal ang validity ng lifeline rates? Para sa mga qualified marginalized end users, 3 taon ang validity ng kanilang certification.
2 buwan bago ang expiry ng kanilang certification, kailangan nila ma-renew ng application para sa Lifeline rate. Valid naman ang Lifeline rate ng mga qualified forfeits beneficiaries hanggang sa period na nakalagay sa certified list ng DSWD. Senior Citizen Discount, apply na! Sangayon sa Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010, nararapat lamang na pagkalooban ng 5% discount sa electric bill ang mga senior citizens na kumukonsumo ng hindi lalagpas sa 100 kWh kada buwan. Taunang inire-renew ang registration ng Senior Citizens Discount, kung kaya't pinapayuhan po na mag-register mula ang mga nakapag-apply na ng kanilang discount noong nakaraang taon. Magpasa lamang kayo ng mga sumusunod na requirements sa pinakamalapit na opisina ng Meralco sa inyong bayan. Requirements: photocopy ng Senior Citizens ID, photocopy ng sedula, Meralco Statement of Account na nakapangalan sa miyembro ng Senior Citizen. Maraming salamat po. Kasabay ng pagtaas ng temperatura sa summer season, tumataas rin ang bilang ng mga taong nakararanas ng heat stroke. Isa itong karamdaman kung saan tumataas ang temperatura ng katawan ng mahigit 40.6 degrees Celsius. Ito ay nangangailangan ng agarang atensyon dahil ito ay nakamamatay o maaaring maging sanhi ng damage sa utak at iba pang internal organs. Ang mahabang pagkakababad sa matinding init at labis na aktibidad ay maaaring maging sanhi ng heat cramps at heat exhaustion na maaaring magresulta sa heat stroke. Mas malaki ang tsansa na makaranas ng heat stroke ang mga batang 2 taong gulang pababa, mga diabetic, may sakit sa puso at ang matatanda. Kaya ngayong summer season, mahalagang malaman natin kung papaano ito may iwasan at ano ang mga maaaring gawin sakaling ito ay mangyari sa atin o isa sa ating mahal sa buhay. Ang heat stroke ay isang kondisyon na pwede makuha dahil sa prolonged na pag-stay mo sa isang lugar na sobrang taas ng temperature. Ang manifestation niya, pwede kang magkaroon ng sakit ng ulo, pwede magkaroon ng pagkahilo, pwede rin magkaroon ng manifestation na para ka nagkakaroon ng totoong stroke ng pagkahilo ng katawan. At pag tumagal ka sa ganung kondisyon, pwede itong magkaroon ng sanhi ng pagkamatay. Ang pinakaiba ng heat stroke at heat exhaustion, ang heat stroke, mas matagal ang recovery at mas malala ang manifestation. Usually, it will take weeks to months bago ka makarecover sa isang heat stroke. Ang heat exhaustion ay isang kondisyon kung saan ang ating katawan ay nakararanas ng overheating, bunga ng pagkabilad sa matinding sikat ng araw, na kung hindi mabibigyan ng kaukulang lunas ay maaaring mauwi sa heat stroke. Kadalasan itong nangyayari sa mga taong nagtatrabaho sa outdoor, lalo na kapag summer season. Sakaling kayo ay maging bystander sa isang nakararanas ng heat exhaustion, ito ang mga kailangang gawin para kayo ay makatulong. Ito ang mga sintomas ng heat exhaustion: labis na pagpapawis, panghihina, restlessness o hindi mapakali, pagkahilo, pananakit ng ulo, pamumutla at pulikat. Unang hakbang na dapat gawin ay dalhin sa isang malilim at mahangin na lugar ang pasyente. Kung ito ay may malay, maaaring painumin ng tubig o oral rehydration solution. Kung walang malay ay ihiga ang pasyente. I-check ang ABC o airway, breathing at circulation. Kung maayos ang paghinga at sirkulasyon ng pasyente, ay i-elevate ang mga paa nito. Dapat ding siguraduhin na nahahanginan ng pasyente, kaya mas maiging kung ito ay papaypayan. Maaari ring maglagay ng cold compress sa kilikili, sa leeg, at sa singit ng pasyente. Sakaling lumala naman ang kalagayan ng pasyente, ay agad na tumawag ng Emergency Medical Services, kagaya ng 8911 UNTV.
Dapat tandaan ang mga bagay na ito para makapagbigay ng tamang assistance sa taong nakararanas ng heat exhaustion. Scene safety. Safe ba na mag-conduct ng first aid sa lugar? Check ang level of consciousness. I-check ang ABC. Painumin ng tubig o oral rehydration solution. Tumawag ng emergency medical services kapag lumala ang kalagayan ng pasyente. Itlog, sardinas, lahat tumaas. Bumilis po muli ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Mga kapamilya, taas singil sa kuryente ang asahan. Emotional damage! Sa mahal ng mga bilihin ngayon at singil sa mga utilities, narito ang mga tips upang sa kuryente ay makatipid. Una, tanggalin sa pagkakasaksak ang mga appliances at gadgets na hindi ginagamit. Ang inyong mga nakasaksak na gadget at appliances, kahit hindi ginagamit, ay patuloy pa rin na kumukonsumo ng kuryente. Nasa standby mode ang mga ito, ibig sabihin ay kumukuha sila ng maliit na halaga ng kuryente bilang reserbang enerhiya para sa susunod na paggamit. Ikalawa, siguraduhin din na malinis ang inyong mga appliances dahil bumabagal ang takbo ng mga ito. Halimbawa, kapag marumi ang mga blades o motor ng ventilador, bumabagal ang ikot nito, kaya kailangan ng mas maraming enerhiya upang makapagbigay ito ng sapat na hangin. Ang mga likaw o coils naman sa likod ng refrigerator ay naglalabas ng init mula sa loob. Kapag ito ay natakpan ng alikabok at dumi, hindi nito epektibong nailalabas ang init, kaya't kailangang gumamit ng mas maraming enerhiya ang refrigerator upang mapanatili ang tamang temperatura. Kapag naman ang filter o condenser ng isang air conditioning unit ay puno ng alikabok, bumabagal ang airflow at bumababa ang efficiency. Ito ay nagdudulot ng mas mahabang pagtakbo ng unit upang mapalamig ang isang silid, kaya tumataas ang konsumo ng kuryente. Ikatlo, gumamit ng mga energy-efficient na appliances at ilaw. Ang mga air conditioning unit, washing machine, at refrigerator sa inyong tahanan ay makakatulong sa inyo na makatipid ng enerhiya sa pamamagitan ng inverter technology. Ang mga inverter appliances ay mas matibay din dahil hindi masyadong pinapagana ng husto ang kanilang mga motor. Gayon din, gumamit ng LED lights kaysa incandescent bulbs dahil mas tumatagal ang LED lights kumpara sa incandescent bulbs at mas kaunti rin ang init na nililikha ng mga ito kaya epektibo upang mapababa ang konsumo ng kuryente. Ika-apat, regular na subaybayan ang inyong metro. Maging maingat sa kung gaano karaming enerhiya ang kinokonsumo mo buwan-buwan. Ang pag-record ng iyong buwanang bill at pagsubaybay sa kasalukuyang presyo ng kuryente ay bahagi ng pagkontrol sa paggamit ng inyong kuryente. Alamin ang mga hakbang kung paano basahin ang inyong metro. Pumunta lamang sa inyong Facebook app at i-search ang #estimated consumption upang makita kung paano ito kalkulahin. Tandaan ang ligtas na paggamit ng kuryente upang maiwasan ang sunog. Una, alamin ang tamang kapasidad ng saksakan upang maiwasan ang overloading. Pangalawa, huwag gumamit ng octopus connections o yung maraming plugs na isinasaksak sa isang outlet. Ito ay isang pangunahing sanhi ng electrical overload. Pangatlo, huwag nang gamitin ang mga appliances na may sira, may mga kakaibang tunog o amoy na susunog. Pang-apat, palaging patayin ang mga electrical appliances at tanggalin ang mga ito sa saksakan kapag hindi ginagamit. Pang-lima, ilayo ang mga bagay tulad ng papel, tela, at mga kemikal sa mga appliances o outlets na mainit ang labas. Pang-anim, kung sakaling magkaroon ng electrical fire, huwag gumamit ng tubig. Dapat gamitin ang Class C fire extinguisher na para sa electrical fires. Kung sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng sunog, patayin agad ang breaker at makipag-ugnayan sa inyong mga barangay electrician o sa Marelco kung sakaling may biglang narinig na pagputok o nakitang pagdalit sa inyong mga wires at outlets.
Gamitin ng maayos ang kuryente at manatiling ligtas mula sa sunog. Sa layuning makamit ang 100 antas ng elektrifikasyon sa buong Pilipinas, ang national agencies na katulad ng NEA, DOE, ERC at NPC ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na tutulong upang makamit ang adhikaing ito. Ang mga programang tulad ng Sitio Electrification Program, National Intensification of Household Energization, Barangay Line Enhancement Program at ER 1-94 Program ay naging kapaki-pakinabang sa lahat ng mga residente ng malalayong lugar sa Marinduque. Naglunsad rin ang Marelco ng sarili nitong programa na Household Electrification Loan Program upang matulungan ang mga pamilyang nagnanais magkaroon ng kuryente na naaayon sa kanilang pinansyal na kakayanan. Ang mga kawani ng electric cooperatives na katulad ng Marelco ay umaakyat ng bundok. Tumatawid ng ilog, at naglalayag ng dagat upang makarating sa malalayong kabahayan na nangangailangan ng serbisyo ng kuryente. Kung minsan, mano-manong binubuhat at tinatayo ang mga naglalakihang poste sa malalayong sityo na hindi abot ng boom truck. May mga pagkakataon rin na tumutulong ang mga residente dahil sa kanilang kagustuhan na magkaroon ng kuryente. Kadalasan sa aming mga napupuntahan ay matagal ng residente ngunit nakaranas lamang ng liwanag sa kanilang mga tahanan nang makabitan ng kuryente sa tulong ng mga programang ito. Patunay rito ang mga benepisyaryo na aming nakapanayam ng kanilang balikan ang kanilang buhay bago magkaroon ng kuryente. Awa rin sa Diyos. Kasi katagal mama ngayon lang po na kuryente. Ang saya naman po namin. Ay masaya po ma'am gawa na mga bata ay kapag gabi ay naka na sila siya ng pagsulat na basta yun ang ma'am ang maano sa amin. Masaya na po kami. Kahit anong oras po ay matulog mga bata, masaya gawa may ilaw. Kag sa Grasira ma'am na linggo-linggo ma'am mabili kami ay 50 pesos. Opo, ma'am. O kasi kuryente po sa isang buwan ay kaliit lang po kami bayan. Kasi po wala po kaming kakayahan po na bumili ng mga mahirap po materials. Kasi nakatutok na rin po kami sa pangangailangan po ng mga estudyante. Ang akin pong asawa ay isa pong driver ng tricycle habang ako po naman ay nandito sa bahay. Ako po ay may 2 anak na nag-aaral, isa pong pamangkin at isa ko pong anak. Noong wala pa po kaming kuryente, ay napakahirap pong kumilos sa gabi. Maaga po kaming nagaluto at kumakain ng hapunan. Noong kami po ay may kuryente na po, maayos na pong kumilos sa gabi, magaan at maliwalas po. Ay noon po ay kung saan kami nag-charge sa limbawa po niyan ay cellphone. At kailangan po talaga, lalo na po nag-pandemic. Tapos ay nitong meron ng ilaw, ay maliwanag ng aming kubo. At saka maalwa na po. Ay mga bata ay pag minsan na ito sa akin, ay di safe na. Hindi mo ay isipin, ay madilim, matatakot yung mga anak ko at walang kuryente. Mas tipid po nga ni ngayon. Samantalang kami dati noon ay pag nabili kami ng lapad-lapad na gas, magkano ang isang lapad? Nag-test rin po pa kami ng matagal-tagal na panahon na walang ilaw kundi lampara lamang. Ito pong mga nagkaraan taon ay nagkaroon ng libreng pailaw ay doon po lamang kami nakakuha ng kuryente. Ginawa na ang pagkilos ko
sa bahay. Nakakalabas na ako ng bahay dahil maliwanag na po pati palibot ng bahay ko. Pati gawain sa bahay, nagagawa ko na po sa gabi kung hindi ko nayayari sa araw. Ang libangan ko lang po doon ay TV, daan po, tsaka di pag ano po, yung kagulo ng mga anak ko, ginagawan ko. Nag-iipon po ako ng pangbayad sa kuryente, ng pira, pambayad sa kuryente para wag maputulan ng kuryente ako. Hindi na po kami mahihirapan. Malaki pong dulot sa mga anak ko po sa paggawa po ng mga proyekto sa school. Hindi na po ko matakbo kung kanikayo na makikisaksak, makikicharge para lang po may magamit po sa araw-araw po na kailangan po namin dito. Masaya na po lalo po yung mga anak ko at sila po ay may ilaw na po at kahit sila ay nandito lang sa bahay, may ilaw silang agamitin. Tulad mo po yung ganyan, noon po kami kasi walang ilaw. Tapos ngayon po may sarili na po kami. Kung ano po ay amin po talaga na na ilaw na ngayon, di na po kami nakikiano po sa iba. Masaya po, laking po, pasasalamat po na kami po pagkakataon. Malaki pong katulungan po talaga. Nagpasalamat po ako at matatakiran kami ng kuryente kasi sarili na namin yung kontador. Mapoprovide namin, mababayaran namin yun ng magaan sa amin kasi halos ilang taon din nila binigay sa amin kung ano rin ang kaya namin. Tapos wala silang interest doon sa hulugan. Nakakatuwang makita na malaki ang naidulot ng ngiti ng maliit na dagitab na aming naibahagi. Ito ang hindi mapapantayang advokasya ng mga sangay ng gobyerno sa enerhiya na naisa sa katuparan sa pamamagitan ng Marelco, alang-alang sa layunin na magkaroon ng kuryente ang kasulok-sulukang tahanan sa ating probinsya. Salamat po kami na, kada sir nga kami na nabigyan kami ng ilaw. Maraming salamat po sa program binigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa Marelco dahil kami po ay may ilaw na po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa Marelco at sa government na biyayang inihandog sa aming mahihirap. Jeffrey Peralta, 35 years old, isang lineman driver. Sa 6 years na po ako sa Marelco, simula ng pagka-contractual at ngayon po ay isa po akong regular na sa Marelco. Ako si Jonathan M. Meneses, Construction and Maintenance Foreman ng Marelco. Ako si Rowin Dolan Darga, yung bali 10 taon na po ako sa Marelco sa amin sa contractor. Ako po si Rodolfo Habal Jr. Dating OJT lang noon ng 1996. Sa pagutihang palad ay napapasok dito sa Marelco. Ako po si Dante Montalban, 57 years old. Ako po ay alas 30 years old sa Nagatapan Marelco. Ilan lamang sila sa mga tinaguriang sundalo ng pailaw ng Marelco dahil sa kanilang serbisyo at sakripisyo na ginagawa upang makapaghatid ng liwanag sa buong probinsya. Ang kanilang istorya ay sumasalamin sa totoong kinakaharap ng mga line workers sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin. Alamin pa natin ang kwento at kilalanin ang tunay na mukha ng serbisyo para sa liwanag. Pag may bagyo, tsaka may mga on-call na tawag na kung diyan natutulog ka na lang, mga wala pa isang oras na kayo makakapahinga, may tawag na naman. Katamingan mo, hindi mo rin iwasan na mag-kuryente ka. Kaya, ang gano'n namin, dapat talaga tulungan. Kung may isang kabady ka, dapat parang kayo magkasama para may nagagapay sa inyo. Disgrasya po ako sa trabaho. Naputol po ang aking dalawang daliri. Noong una ma'am, naisip ko yung tumigil ako.
Although mahirap ma'am itrabaho ito dahil masakit, pero habang tumatagal ma'am ay naisip ko na ay baliwala na ito. Parang ako yung bumalik na sa dati kong lakas. Ang nasa isip ko noon po ay magpatuloy para sa aking pamilya at para sa maril ko. Nakahirap dito ng aming mga trabaho. At halos ilan linggo po akong hindi makatulog. Nung naisip ko po ang bagay mo. Ako po nag-operate ng bumpak sa Santa Cruz. Nagpupunod po kami ng poste. Ay pumatid po ang cable ay minsan po naisip ko pa rin po lalo po may mga nangyaring mga kasama namin nagtulog sa mga trabaho. Naisip ko rin po na parang bumabalik sa isipan ko yung mga nangyari ng nakatampong mga taon na yun. Karugtong ng pagiging isang lineman ang disgrasya. May buhay na nawawala, may pamilyang nauulila, at may mga kapwa lineman na dinadala ang sakit ng pagkawala ng isang kasamahan at kaibigan. Yung mga negative na nasabi, na kami na masakit sa amin, kahit anong sakripisyo mo, hindi pa rin nila naramdaman. Iisigo mo na, kahit masakit man sa dibdib na iwan ko yan. Parang nakakadismaya po dahil sa kabila ng aming pagod, puyat, sakripisyo sa trabaho, yung may maririnig pa rin kami dun sa ibang tao na hindi nakataunawan ng sitwasyon na aming ginagawa. Yung bali, hindi naman po sa magagalit kami dahil pero sana bago sila magalit, maunawaan mo na sana yung sitwasyon na kung bakit may brownout, kung bakit nawala yung power. Para makapag sila ng tamang komento. Masakit sa loob kasi gumagawa kami dahil kailangan ng maraming tao. Hindi dahil para sa akin. Although para sa pangkabuhay namin. Pero ang goal talaga namin is mapailawan yung mga kababayan natin na walang kuryente. Hindi na lang namin pinapatulan at gawa ng damdamin nila yun. Hindi namin sakop ng kanila. Siguro, naiintindihan naman namin sila. Kailangan nila ng kuryente. Mainit ang pagtulog, lalo pag sa gabi. So, naiintindihan namin kalagayan nila. Pero, nawa naman in return naman, maintindihan kami ng mga tao na yung mga lineman kahit gabi gumagawa. Yung tipo nakatulog ka na, yung mga tao na may unholy hour, between 1 o'clock to 3 o'clock. Kailangan bumangon para i-restore yung power o kumpulihin yung mga nasirang linya ng kuryente. Yun yung mga challenge sa amin na napakahirap talaga. Sa init, ulan, buyat, tinatawagan pa ng madaling araw. Bago magkakabit ka pa gano'n. Pero ginagawa pa rin namin ang aming tukulin para gampanan namin ang mga MC ng kanilang mga kahit na kailangan na kuryente para may bigay sa kanya ng buo. Kasi pag-brownout po, kailangan tapusin po namin ng tamang oras yung ginagawa namin para mabigyan po agad ng tamang kuryente ang mga tao. Kasi pag napalabas sa oras, napakadami mga reklamo agad na ba't daw wala na sa oras, lampas na. Hindi ko na alam nila na talagang pinapilit namin matapos ang trabaho para mabigay sila ng sa tamang oras ng interruption. Minsan po ay may tanong ang aking asawa dahil sabi po niya, ano ba yan, this oras ng gabi ay kailangan mo pang respondihan. Ay sabi ko po lang sa aking asawa, ito ay trabaho ko, ito yung aking sinumpaan doon sa Maril ko na kailangan kong servisyon, kailangan kong rubingan at ibalik ang kuryente talagang madaling panahon kahit signal number 1 na. Andiyan po kami sa gitna ng kalsada na irurubing po para maibalik na po yung dali na po yun. Kapag lumakas na po, o kaya naman po yung duty ako, hanggang hindi natatapos yung duty namin, nasa opisina po kami. Kahit ako'y naman, hindi nila kapiling doon sa
aking loob ng tahanan para makapagserbisyo lang po ako lang sa museo. Naisip ko po ay sana ay safe sila sa bahay. Ako bilang lineman napapunta rin ako sa iba-ibang lugar. During restoration, kung nagbabagay na yan, lagi akong estilo. Every birthday ko, January 3, nasa restoration ako ng power. At nagkakataon pa, nandun pa ako sa task force. Masaya na malungkot na yung saya ko is dahil nakakatulong ako sa mga tao. At the same time, kahit hindi na oras ng trabaho, masaya kami na nagkakaroon kami ng restoration of power. At yung saya na yun ay pumupuno doon sa longing ko sa pamilya pag wala ako sa bahay. Napakahirap din po pag after ng bagyo. Kasi kahit po yung sa bahay mo, na hindi pa mo na safety talaga lahat ang mga kwan, iiwan mo na po yung sa mga anak mo para makapunta ka na po agad at makarabot ka sa opisina kasi kailangan po talaga magkakulimpi. Lalo na po sa aming construction kami pong talagang kailangan mag-report agad. Tapos ang aking pong ginagamit ay ang boom truck na kailangan talaga na makapag-report agad kahit pa ang napakahirap ng mga daan. Kailangan makalusot mo na agad sa iyong papunta sa opisina. Yung maging lineman ko, mas gusto ko pa sa ibang trabaho. Dahil marami ang nagagampan ko sa NGO. Masaya ang buhay bilang lineman. Saka masarap makitungo sa iba-ibang tao at nagkakaroon ka ng maraming kakilala at the same time kaibigan. Pipiliin ko pa rin po na maging isang lineman. Yun po ang siguro ang papel ko sa buhay. Bilang empleyado ng Manila. Mahal ko ang pagiging lineman at proud ako sa aking trabaho. Si Pulit at si Iko. Pulit! Excited na akong bumoto ngayong Mayo 12. Pero nalilito ako. Ano ba itong mga party list na sinasabi nila? Alam mo, Iko, ang party list ay representasyon ng isang marginalized group sa ating bansa ayon sa RA 7941. Ganun ba? Ano ba itong tinatawag na marginalized sector? Ang marginalized sector ay mga grupo sa lipunan na kadalasan ay hindi nabibigyan ng tamang representasyon o pagkakataon tulad ng manggagawa, mangingisda, magsasaka, kababaihan, kabataan, mga senior citizen, persons with disabilities, indigenous people, o kaya yung mga OFW. Kaya pala mahalaga ang party list para may busis ang mga sektor na ito sa Kongreso. Paano naman ang botohan? Ganito yan. Bumoto ka pa rin ng isang congressman sa distrito mo. Bukod doon, bumoto ka rin ng isang party list. Ang ating saligang batas kasi nagsasaad na dapat may bahagi ng kongreso na nagmumula sa marginalized group. So, ibig sabihin, dalawang klaseng congressman. Parang ganun na nga. Ang una, tao mismo ang iboboto mo. Ang pangalawa naman ay party list. At ang nominee ng party list na yon ang uupo bilang kongresista sa sektor na kanilang kinakatawan.
Ang ibig sabihin, ang pagboto pala sa party list ay hindi tungkol sa personalidad na kandidato, kundi sa sektor na kinakatawan niya. Tama ka dyan. Kaya, huwag mong kalimutan ang pagboto ng party list ngayong Mayo 12. Anong party list bang dapat kong iboto? Dapat mong iboto ang party list kung saan ka membro. Pero hindi naman ako membro ng kahit anong party list. Akala mo lang yan. Membro ka ba ng electric cooperative? Oo, membro ako ng electric co-op. Kung membro ka ng electric co-op at ang electric co-op ay membro ng Association of Philippine Electric Cooperative o APEC, ibig sabihin, membro ka ng APEC party list. Gets ko na! Ang grupo ko ay APEC dahil konsumidor ako ng kuryente at membro ako ng electric co-op. Eksakto! Kaya, ang ibang party list na hindi mo kinabibilangan, hayaan mo na ang membro nila ang bumoto para sa kanila. Suportahan mo ang iyong sektor at grupo. Salamat sa paliwanag, Pulit. Pero, bakit may mga party list na ang nominee ay mga politiko rin? Kaya nga, ikaw, mag-iingat ka sa pagboto. Maraming nagparehistro ngayon sa COMELEC bilang party list, pero hindi naman tunay na marginalized. Ang iba, ginagamit lang ang sistema bilang maskara ng mga trapo o traditional politicians. Salamat, Pulit! Ngayon, alam ko na ang gagawin ko sa pagboto. Tandaan, APEC party list, number 43 sa inyong balota. Ang APEC sa serbisyo, update! APEC party list, number 43. Suporta na! We, 43, love you! Some issues regarding the Department of APEC party list, number 43 sa inyong balota. Ang APEC sa serbisyo, update! APEC party list. Dahil sa APEC, may subsidy para agad maibalik ang kuryente sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Ito ang Electric Co-op Emergency and Resiliency Fund sa ilalim ng RA number 11039. Dahil sa APEC, naipasa ang Republic Act number 11646 para mapailawan ang mga mahihirap na lugar. Bumaba ng 30 sentimos kada kilowatt hour ang singil ng kuryente matapos ikondon ang outstanding na utang ng mga electric co-ops base sa Section 60 ng Republic Act number 9136. Dahil sa APEC serbisyo update. Dahil sa APEC na walang 3% franchise tax sa transmission charges sa singil sa kuryente. Dahil sa APEC, pinalawig ng 50 taon ang diskwento para sa mga mahihirap na consumer ng kuryente base sa Republic Act 11552. Napailawan ang mga liblib at mahihirap na lugar sa bansa. Dahil sa APEC serbisyo update. Natulungan 16 million na pamilya dahil sa APEC. May Light Now, Pay Later program. APEC, tupad, lipad sa program na ginawa dito sa aming mga barangay na maayos itong lugar namin na maiwasan ang brownout. Dahil sa APEC, may task force kapatid tuwing may kalamidad. Sa APEC, ang serbisyo update. We do this because we, 4-3, love you. Kami sa APEC Party List ay naglilingkod sa mga pangangailangan ng mga komunidad. Hangad namin ang pagpapalakas ng elektrisidad sa mga liblib na lugar upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng ating mga kababayan sa kanayunan. Naging malakas na pwersa ang liderato ni APEC Party List Representative Sergio C. Dagook nang simulan ang Rural Electrification Movement bilang lineman. Nagsikap at nagtiyaga upang pagkatiwalaan bilang General Manager ng Sharelco at Tielco. Naging posible ang pag-unlad sa kanyang matatag na pamumuno at walang alinlangang integridad.
Sa muling pagkakahalal sa Kongreso ni Iginagalang Dagook, nailuklok siya bilang Assistant Minority Leader at naging kabahagi ng iba't ibang komite. Bilang kinatawan ninyo sa Kongreso, nagsilbi ninyo kaming tinig para sa mga konsumante. May pumuna na naman sa sobra-sobrang tax sa singil sa kuryente. Yung nangyari ngayon, patong-patong kasi yung generation, transmission, lahat may tax. Si NGCP, pinapasa niya yung franchise tax sa atin, din yung amount na yan, may 12% na naman na VAT. Our roundtable discussion on taxation in energy sector in March bore fruit. Our most persevering minority leader, Congressman Dago, Aktibong lumikha at nagpasa ng mga batas upang protektahan ang mga konsumante laban sa anumang uri ng pang-aabuso at paglabag sa inyong karapatan. PRC clarified, and indeed, NGCP should not be passing on its franchise tax to us, the consumers. It is a big win for this committee, and it's a big win for our minority, and congratulations to Congressman Dago. Papalakpakan pa ba natin siya? For the information of Congressman Dago, this is the first time that we allowed clapping of hands in this committee. These two sectors have there are security implications, yung transmission natin at saka distribution. That's why I oppose that the transmission sector should be open kasi there is a technical implication of that. Pag hiwalay mo yung transmission operator sa Luzon, iba sa Visayas, iba sa Mindanao, nawawala yung objective of the EPIRA na in order to lower the cost of generation and to attain reliability, you can transport excess power in either of the three islands to the other islands who needs power supply. Kasi kung iba-iba na yung mayari, baka mataas yung singil bago ka padaanin. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga diskusyon na may kinalaman sa inyong karapatan bilang konsumante, naipasa ang mga sumusunod na batas. As a former lineman myself, I know firsthand the risks and dangers that the brave and hardworking line workers face every day.